Hi Fatsmates! Tara! Lagaw si Siargao! So Siargao is slowly becoming one of the most popular island in the Philippines and we want to know why. Kaya nung nag-piso sale ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. May mga direct flights from Manila to Siargao pero yung nabook naming ticket ay may stopover ng Cebu. Which is pabor din naman sa amin dahil makakakain ulit kami ng legit na lechon Cebu. First day, flight from Naiya to Cebu was 11 a.m. at may 2 hours na layover lang para mag-lunch nitong Lolo Pinoy Lechon de Cebu. Masarap naman, malinamnam at nakaka-high blood. So, we were satisfied. So, by 3 p.m., flight na namin pa Siargao. Around 4 p.m., dumating na kami doon. Nagbayad lang kami ng 10 pesos each para sa cleaning fee or environmental fee. Tapos, sakay na ng van papuntang General Luna. We stayed at Pipito's Art Homestay and paid 6,925 per person. That includes 5 days, 4 nights stay sa poolside room nila. Airport transfer, yes po, may pasundo sa airport. And Tri-Island Tour. So, kung i-rate naman namin tong homestay, ay siguro 4 out of 5. So, good location, walking distance lang sa Tourism Road. Malinis naman yung room. May kitchen na pwede na gamitin ng guest para makapagluto. May pool na medyo maliit lang pero okay na din pang chill. Eh kung malaking pool naman pala ang bet mo, sana nagpansol ka. Charot! At dahil almost 5 p.m. na kami dumating sa General Luna, wala na kaming nagawang iba kundi kumain. Of course, kumain. Charot! Lights off na para may lakas pa bukas sa island tour. Second day, Tri-Island Tour Day! So, supposedly, 3 islands lang ang included dito. Kasi nga, diba, Tri-Island. Diba? Pero, may pabonus silang Secret Island and Coral Garden Eme. Pero, bago ang lahat, breakfast muna tayo. So, naglakad-lakad na kami sa Tourism Road ng around 5:30 a.m. hoping na may open na for breakfast. Luckily, napadaan kami sa Wonderful Delights. Isang maliit na kainan na nagsaserve ng all-day breakfast. Nag-order lang kami ng daing silog at American breakfast. Sinamahan na din namin ng iced coffee. Masarap at higit sa lahat, affordable yung pagkain nila. O siya, tara na! First stop for the island tour ay Guyam Island. Sabi ni Kuyang tour guide, ang Guyam daw ay langgam. Kaya siguro tinawag na Guyam itong island na to dahil maliit lang siya katulad ng langgam. Sinelas ko nandito. Say no more. Say no more. So madaming spot dito for picture taking at dito namin unang naranasan ang human drone. We love Siargao! So, maputi ang buhangin at malinaw ang tubig. Meron ding maliit na kainan sa island na to. Sabi nung iba, masarap daw ang burger dito, pero hindi na namin na-try kasi busog pa kami. But, we tried the Bingo Graham Shake na ayon sa nabasa ko ay masarap daw.
Ox naman, nothing special, pero lasang-lasa naman ng mangga, so goods na din. At dito na nagsimula ang pagkatusta ng balat namin. Second stop, yung Secret Island. Wala talagang island, so secret talaga siya. Feeling ko, sandbar talaga to, pero lubog sa tubig, kaya naging Secret Island. Nagpark lang yung bangka namin sa gitna ng dagat, tapos meron lang parang mababaw na parte doon, which is yung feeling kong sandbar. Doon pinapayagan na mag-swimming yung mga tao. And yes, nag-enjoy kami dito. Enjoy na enjoy. Langoy lang ng langoy. Babad sa dagat kahit mainit at mataas na yung araw. Kiber, char. So, third stop namin, Lucky Island. Excited na ako kasi dito daw kami magla-lunch. Mas maganda yung buhangin sa island na to, mas pino, parang Boracay. Pero hindi na kami nag-swimming kasi girl, tanghaling tapat na, baka maging kamukha ko na si Dugong pag-ahon ko. Hanggang tingin na lang yan. Hanggang tingin ka na lang, Beshi. Sali ka. At dumating na yung pagkain na may nakasulat. So, dahil syunga ako, hindi ko nabasa ng maayos yung nakasulat doon sa lamesa. Akala ko, yung nakasulat ay Duel C. Sabi ko, ano yung Duel C? Salita ba yun dito si Siargao or what? Pag-ikot ko sa kabilang side ng lamesa, island pala, girl. So, eto kami ng mga kasama namin sa bangka at ganito karami yung food. Kainan na! Na-amaze kami dahil sa dami at quality ng food na sinerve nila. This is the real definition of island buffet lunch. Saan ba tayo pupunta, kuya? Yan. Ito. Kaya siya Naked Island kasi walang puno. Fourth stop, Naked Literal, Island. no? Para siyang malaking sandbar lang. At kahit 2 p.m. pa lang, hala, swimming park. So, shout out ko lang yung tour guide namin, si Kuya Mike, na masipag magpicture sa mga guest niya and nagagalit pag hindi niya napipicturan. So, fifth stop, Coral Garden. Pero dahil hindi kami nakapagdala ng goggles, binidyo na lang namin yung ilalim para makita namin yung mga corals at mga fishes. We had fun at shout out sa Calls Travel. We are glad na kayo yung partner ng homestay namin for the island tour. Maganda ang service, mabait yung tour guide at mga bangkero at masarap ang food. Yes po, masarap ang food. Paulit-ulit na ako, masarap ang food. Salamat, lalong-lalo na kay Kuya Mike na talagang inalagaan kami sa tour at hindi nakulitan sa mga tanong kong walang kwenta. This tour was fun.
Oh. One more last time. At dahil pagod sa island tour and paggabi na rin kami nakabalik sa homestay, dinner na lang din ulit yung nagawa namin. Sa Cloud9 sana kami kakain. Nilakad muna namin yung bagong gawang Cloud9 Bridge para mag-sightseeing ng alon. Maganda din tong bridge na to kahit gabi na, mailaw siya. Unfortunately, hindi bet ng tiyan namin yung mga kainan sa loob ng Cloud9. Kaya nagpunta kami sa Barrel Sports Bar. Nasa Tourism Road lang din to. Chill lang yung bar. At dahil sports bar, football yung palabas sa mga TV. Tapos may billiard tables din sila. We ordered the pork barbecue ribs at Jack Daniel's burger nila. Okay lang yung ribs. Normal. May lasa, malambot. Sulit kasi may kasama ng salad at isang side dish per order. Pero, na-amaze kami sa JD Burger. Yung sauce niya, amoy JD. Pero hindi mapait. May gulay-gulay pa para makumbinsi namin yung sarili namin na healthy yung kinakain namin. Umorder din ako ng vodka cranberry. Social, di ba? Pero sus, nag-gin pom na lang sana ako. Hindi pa mapait. Ito yung menu nila. Pause mo na lang. Third day, land tour day. Hindi na kami nag-avail nito sa travel and tour agency. Kasi as usual, bilang kuripot ng mga tita nyo, i-DIY natin to. So, nag-rent lang kami ng motor for 400 pesos per day. At ito na yung naging itinerary namin. So, bumiyahe kami before mag 6 a.m. And first stop is Coconut View Deck. Normal na tulay lang siya na may background ng madaming puno ng nyog. At oo nga, napakaganda niya. So, syempre, pa-human drone tayo ulit. We love Siargao! Second stop, Maasin River. 20 pesos lang yung entrance. Makakapagpa-picture ka na sa loob. And pwede mo nang i-background or maakyat din itong mataas na kahoy na to. Pero maniwala ka sa amin, hindi mo ma-enjoy ng todo ang Maasin River kung hindi ka mag-a-avail ng bangka para mag-river cruise papunta sa Secret Lagoon. Yung bangka ay 600 pesos for maximum of 3 at may kasama ng tour guide. The river is 1.5 kilometers long hanggang Secret Lagoon. Maswerte kami dahil maaga pa at wala pang ibang turista. Tahimik ang paligid, solo namin ang river at ang lagoon. Nakapagmuni-muni kami sa bangka. Pagdating sa dulo, merong mga tindahan. Sakto dahil hindi pa kami nag-aagahan, kaya nagpaluto muna kami ng pansit canton, itlog at kape. Bumili na din kami ng buko. 60 pesos lang yung buko dito. Murang-mura. 198 pesos lang lahat tong agahan namin. Solve na. Pagkatapos kumain, syempre, picture taking at swimming na sa Secret Lagoon. Maliit lang tong lagoon, pero ang ganda, ang enchanted, at super shout out kay Kuya Ronel. Yeah, Ronel! Huh! Yeah, Ronel! Buwis buhay siya para lang makakuha ng magandang picture. May paakyat pa ng puno yan si Sir.
So, bago umalis ay umaura na din muna kami dito sa tinatawag nilang Meteor Garden. So, third stop natin, Sugba Lagoon. Medyo malayo to, pero dahil maluwag at maganda naman ang kalsada, hindi na siya mahirap puntahan. And since DIY kami, kailangan naming maghintay ng iba pang turista na pwede naming maka-joiner sa tour. Pero kung gusto nyong exclusive yung tour, pwede din naman. 2,100 ang bangka, good for 6 persons. Luckily, may dumating na mag-asawa sa tourism desk na naghahanap din ng joiners. Shout out kay Ver and Nicole from Austria. Tour A lang kami, which is the Sugba Lagoon. Meron pa kasing ibang tour na may kasamang ibang island. So, ang total ng binayaran namin ay 2,390 pesos. Divided by 4 pa yan. Kasi nga, 4 kami, di ba? 4. So, that is for the boat fee plus environmental fee. Boat ride from port to lagoon is around 30 minutes. So, marami kang time para matulala at i-enjoy ang view. Pagdating mo sa Sugba Lagoon, iwi-welcome ka agad ng mga lokal. May mga tables na pwede mong pag-iwanan ng gamit, pero may rental fee na 100 pesos. If bet mo magkayak o paddleboard, ay meron ka ding pwedeng marentahan. And by the way, rules nila dito is bawal kang magdala ng plastic bottle. So, dapat yung lagayan mo ng tubig is reusable, like tumbler or wag ka na lang magdala ng tubig. Yun. Kasi, syempre, para iwas basura doon sa lagoon. At dito nga sa Sugba Lagoon, dito na matatagpuan yung sikat na talunan. So, mga 30 minutes muna naming tinitigan at pinanood yung mga malalakas ang loob na tumatalon doon sa diving board. Takot ako sa heights. Hindi ako fan ng mga extreme na mga bagay-bagay. Pero YOLO! Hindi natin alam kung mababalikan pa namin tong island na to o kung may lakas pa ba kami pagbalik namin dito. Kaya, para masulit ang Siargao, nagdasal na kami sa lahat ng pwedeng hingan ng lakas ng loob. At eto na nga, todo na to! Ang nakakatakot na part is yung pag-akyat at paglalakad mo doon sa diving board. Pero, sa oras na nagawa mo ng tumalon, wala na. Nalunod na lahat ng kaba. Masaya, pero hindi na kami uulit. Opo, hindi na kami uulit. Kamusta? Kinabahan ako. Pero masarap. Pagtalon mo, masarap. Ang nakakakaba, yung magtutulay, yung maglalakad ka doon. 3 hours lang yung rent ng bangka. So, pwede kang magstay sa Sugba Lagoon ng 2 hours and 1 hour para sa biyahe, papunta at pabalik ng port. Lunchtime na nang matapos kami sa Sugba, kaya naghanap na lang kami ng karinderya na malapit na pwedeng kainan. Fourth stop, Magpupungko Beach or Magpupungko Rock Pools. Maganda dito kapag nasaktuhan mong low tide kasi kitang-kita yung mga rock formation at rock pools. Unfortunately, pa-high tide na nung dumating kami. Kaya yung jowa ko na lang ang naglakas loob na pumunta doon sa rock pool dahil siya lang ang strong. Ako po, opo, lampa po ako. Lalo sa paglalakad sa mabatong dagat. Ay, hindi pa ako maliligo. Apa. Kaya ma'am, doon na kayo dumaan sa hagdan para safety na. Saan po? Clear dyan. Kaya saan yung hagdan? Hagdan na yan. Pabalik doon sa may buhangin. Siminto pa. Meron pala.
Hirap din siya papunta. Akala namin, yun lang talaga yung way para makapunta sa mga pool. Pero, meron palang sementadong pathway sa likod na parte papuntang rock pool. Kung alam ko lang, edi sana nagpunta na din ako. Sabihin mo. So, uwian na. Pero along the way, huminto na din kami sa famous highway na may mga puno ng nyug sa gilid para makapagpa-picture. At dito na namin nakilala ang grupo nila Kuya Alvin na makakapagpabago ng plano namin para sa ika-4 na araw. Dinner na muna ulit. Tinikman din namin yung sikat na Corvada. So, feel European food pero turo-turo style. Para siyang karinderya. At dahil gutom na gutom kami, nag-enjoy kami magturo ng pagkain. At totoo nga yung balita, masarap at malasa mga pagkain dito. Ito lahat ng naituro namin. Total of 880 pesos. Mahal, no? Pero kasalanan namin dahil takaw tingin kami. Sobra dami naming naituro dito. Hindi namin na kayang ubusin lahat. So, next time, alam na namin na dapat sakto lang dahil mabigat sa tiyan yung food nila. At dahil medyo maaga pa, naghanap kami ng dessert at nadaanan namin ang Ice and Roll, baby! Isang maliit na shop na nagtitinda ng rolled ice cream na may mga unique flavors. Paglapit mo pa lang sa tindahan na to, nakangiti na ka nang sasalubungin ni ating nagbabantay. Plus points talaga sa amin kapag mabait ang nagbabantay o tindera. Happy lang. So we ordered the bestseller, Supreme NTM. Cream siya na may Nutella at toppings na chocolate cookie at Nutella ulit. Umorder din ako ng Baileys, baby. Vanilla wafer at Bailey, yung cream niya. Tapos, may biscuit at choco syrup na toppings. Plus, may extra shot pa ng Baileys. So, what is that? Baileys, baby. Nakain lang naman ako ng ice cream. A good dessert to end the night. Rap? Naging pulutan. Okay naman. Ice cream ng mga low-key manginginom. Kunyari, dessert. May Baileys pala. 4th day, surf day. Hindi daw kumpleto ang Siargao experience pag hindi mo maranasan mag-surf dito. Ayaw na sana namin kasi natatakot kami sa possible na injury, sa sakit ng katawan, at sa kahihiyan na baka hindi naman namin magawang tumayo sa surfboard. Pero dahil nga nakilala namin ang grupo nila Kuya Alvin doon sa highway na madaming puno ng nyog, nag-offer sila ng surfing lesson for beginners sa Ocean 9. Mas beginner-friendly ang Ocean 9 at mas konti ang bato. Ocean 9 is located in Santa Fe na around 30 minutes away lang from General Luna. So may entrance din na 100 pesos per person pero included na ang shower, 1 bottle of mineral water at locker na pwede mong pag-iwanan ng gamit mo. 2 hours lang yung lesson na inavail namin, 500 pesos per hour per person ang rate at kasama na ang rental ng surfing board. Si Kuya Glenn at Kuya Alvin ang trainer namin, tapos kinuha na din namin si Kuya Janel para mag-picture at video habang nalulunod kami. Siyempre gusto po namin documented yung mga pagkalunod namin. So bukod sa surfing lesson at pagiging photographer at human drone, nag-o-offer din yung grupo nila ng mga tour sa Siargao.
Lahat ng profile nila ilalagay namin sa description box para makontak nyo sila. Siguradong mababait at alam ang lahat ng maganda si Siargao. Kasi lokal sila ng Siargao. We highly recommend na kung gusto nyo mag-tour, sila yung kunin nyo. So, eto na nga. 2 oras kaming nagpatalunod, nagpatalon-talon sa tubig at untog sa mga bato. Pero in fairness, dahil matyaga sila kuya sa amin, nagawa naming tumayo sa surfboard. Ma'am, tayo ma'am. Ayan. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. Umantog dagat. Daway dagat. Ano ma'am, bakit tayo mo tumayo ma'am? Sige, long ride na yan ma'am, pauwi na yan ma'am. Ay, ay, ay. Double barrel, double barrel. Ma'am, sige ma'am, tayo lang, tayo, dandahan, dandahan, yan, sige. Okay, nice one. Tayo ma'am, tayo, ayan, sige. Okay, okay na yan ma'am, okay. Okay ma'am, nakatayo. Hindi ko inakalang sa laki at bigat kong to, kinaya ako ng board. And yes, it was a success. It was an achievement for us. Isa na namang malaking check sa mga listahan ng mga gusto namin gawin. Uulit pa ba kami? Yes na yes. Okay. Ma'am, diretso ma'am. Tayo lang, tayo. Yan. Maganda talaga pag tumayo na. Okay. Shot, go! Action! Ayan talaga, yan. Yan ang tunay na surfer. Siargao. So after surfing lesson, dumiretso na kami sa Kanaway Cafe or Kanaway Cafe na pag-aari ng artistang si Andy Eigenman. Unfortunately, wala siya sa Siargao nung nandun kami. Kaya hindi siya nakapagpa-picture sa akin. It's her loss. Charot. Pero sulit naman din ang kape at shake na order namin. Nakakapawi ng pagod. Tanggal niya yung alat sa lalamunan ko dahil sa mga nainom kong tubig dagat. So after this, pumunta na din kami sa Tropical Temple para mag-lunch. Dinadayo talaga to dahil very Instagrammable ang lugar. Meron din pala silang mga rooms for those na gusto magstay sa kanila. Pero dahil hindi namin sila afford, picture lang muna tayo. So we ordered their chicken wings and seafood pesto. Malasa naman, pero maalat siya for our taste. So more water, more fun lang. Sinulit namin yung lugar, tumambay ng matagal, at nagpicture ng medyo madami. Pagkakain, bumalik na din muna kami sa homestay para ipahinga yung mga katawan naming binugbog ng dagat. At dahil huling gabi na namin sa Siargao, naisip naming itry ang nightlife dito. Hindi naman talaga kami gimmickera, pero dahil andito na din naman tayo sa bakasyon, why not coconut? So pumasok kami sa Siargao Beach Club ng matino at lumabas kami nang wala ng bait sa sarili. Kumain muna kami, tapos uminom kami nitong tower na mukhang inosente pero aalisin lahat ng katinuan mo sa katawan. One,
So, inom, sayaw, at tumugtog na ang... Shout out dito kay ate at kuya na kasama din namin sa Pepitos Homestay pero hindi namin nakuha ang name. Ganun po talaga kami makipagkaibigan, hindi namin inaalam yung pangalan. So yes, nag-enjoy po kami sa inyo kasama sa pagsayaw sa Jopay. Jopay, where you at? That's my last song. Pagkatapos ni Jopay, natapos na rin yung kaligayahan namin. Isa sa bagong experience ko sa travel na to ay imbis na bumili ako ng t-shirt o keychain as a souvenir, nagpatato ako. Yes po, tato ang souvenir ko from Siargao. Inggit ka, no? Char! Sa paghahanap ko ng tattoo shop along Tourism Road, dito ako dinala sa Ink Zone. And as an army, pinatato ko ang pinakapaborito kong kanta ng BTS na laging tumutulong mag-ahon sa akin pag nalulunod na ako. Life goes on. Tuloy lang ang buhay. Pinalagyan ko na din ng mailiit na alon na sumisimbolo sa Siargao. Day 5, uwian na. Same route, Siargao to Cebu, tapos Cebu to Manila. Kung gusto nyong malaman kung magkano ang nagastos namin, ito yung breakdown. Handa ka na ba? So for the airfare, 8,000 for 2, balikan na. Hotel plus Tri-Island Tour ay 6,925 per person. Pocket money namin, 20,000. Dito na binawas lahat. Food, land tour, surfing, etc. Basta lahat na yan. Mahal ba? Siguro. Pero gaya ng lagi naming payo, book in advance para hindi masakit sa bulsa. Totoo nga pong nakaka-inlove ang Siargao. Hindi nakapagtataka na maraming tao ang nahumaling sa islang to. Marami ang mga piniling manirahan na sa Siargao at mas marami yung bumabalik-balik sa Siargao. Kami? Oo, siguradong babalik kami. Bukod sa marami pang lugar ang hindi namin napuntahan, parang may kaperaso ng puso namin na naiwan sa mapuputing buhangin, tahimik na mga lagun at sa mga taong nakasalumuha namin, lokal man o dayuhan. Kaya opo, babalik po kami ng Siargao. Hanggang dito na lang, Fatsmates. Salamat ulit sa panunood sa video namin. Magpapaputi na muna ulit kami ng balat. Bye!